Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang No Tears from the Dead na napalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa isang international assassin na bigla na lang hinanting ng sarili niyang mga kasamahan. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang mamamatay tao na ang pangalan ay Gun ay Nasal Ayan na naghihintay ng isang tao sa isang kainan sa Estados Unidos. Habang naghihintay sa kanyang target, naglaan siya ng oras upang maglaro kasama ang isang batang babae na may pangalang Yumi. Sa kabilang banda, isang Russian mobster ang nakitang dumating sa bar upang makipagpalitan ng financial na impormasyon sa isang lalaking na si Yoon-guk na siyang ama ni Yumi. Silang lahat ang inaasahang mga target ni Gun. Matapos silang lahat ay matapos, narinig ni Gun ang isang taong papalapit mula sa likod ng pinto at walang anumang pag-aalinlangan, agad na binaril ni Gun ang pinto. Walang kagatol-gatol, binaril ni Gun ang pinto, ngunit mabilis na naging malinaw na si Yumi ang nasa likod nito at nagumpisa itong magdugo sa dibdib. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasaktan ni Gun ng labis si Yumi at labis na nagdamdam ng pagkakasala ukol dito. Si Gun ay lasing ng sumunod na araw dahil sa sobrang sama ng loob. Bigla na lamang nagpakita ang kanyang mga kaibigan na sina Charles, Alvaro, at Juan at sinubukang gisingin siya. Nagalit si Alvaro nang hindi magtagumpay sa paggising kay Gun at patuloy na sinasaktan ang kanyang mukha. Pagkatapos yun, pumunta sila sa isang Chinese restaurant kung saan naghihintay ang kanilang amo. Siya ay isang leader ng triad na tinatawag na Deban. Matapos ang ginawa ni Alvaro sa kanya noong nakaraang umaga, galit na galit si Gun. Iniutos ni Deban kay Gun na umalis patungong South Korea upang ayusin ang gulo na kanyang ginawa sa bar noong nakaraang araw. Pinatay niya si Yugok, ang nagnakaw ng kanilang imprimasyon at ang tanging nakakaalam kung saan nakaimbak ang mga impormasyon. Inutusan ni Deban si Gun na hanapin ang data dahil alam nilang nagpadala si Yoon-guk ng mensahe na naglalaman ng impormasyon ng data sa isa sa kanyang mga kasamahan pabalik sa South Korea. Naghinala silang isa sa tatlong kasamahan ni Yoon-guk ang nakatanggap ng mensahe. Sila ay sina Park Won-sang, Song Joon-gi, at Mo Kyung, ang dating asawa ni Yoon-guk, ang isa na pinakahinala nila. Sinabi ni Charles na may tutulong sa kanyang misyon ng maglaon na pinangalan ng John Lee, isang boss sa Ventura Holdings, ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Mo Kyung. Sa una, tumanggi si Gun dahil gusto na niyang magretiro at nararamdaman niyang ang kanyang ginawang pagpatay kay Yumi ay patuloy na bumabalot sa kanyang konsensya. Ngunit napilitan siyang gawin ito dahil siya ang nagdulot ng problemang iyon. Bago umalis sa lugar, pinagtulungan ni Gun ang kanyang galit kay Alvaro sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, binalaan siya ni Charles na gawin ng maayos ang trabaho upang hindi mahirapan siya sa hinaharap kapag naisip niyang magretiro at para hindi siya gipitin ni Deban. Sa Timog Korea, sa Ventura Holdings, nakita si Mo Kyung na naglalakad patungo sa harapan ng kumpanya kasama si John Lee at iba pang opisyal ng kumpanya. Pagkatapos ng pulong, ipinahayag ni John ang kanyang pakikiramay sa nangyari sa kanyang dating asawa at anak. Tinabihan niya si Mo Kyung na tawagan siya kung kailangan niya ng tulong, ngunit ito'y lahat ay paminsang pampaganda lamang ni John para takpan ang kanyang pagiging miyembro ng triad na naglalayong saktan siya. Si John ay naglagay din ng maraming CCTV sa opisina ni Mo Kyung upang palaging mabantayan at magkaroon ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga data. Sa ibang lugar, bagong dating si Gun sa paliparan at sinundo siya ng kanang kamay ni John na tinatawag na bayan. Binigyan si Gun ng lahat ng kailangan niya para sa kanyang misyon, kasama na ang lugar na titirahan, mga armas, at iba pang kagamitan. Si Mo Kyung na natapos na ang kanyang trabaho ay diretso agad sa ospital upang bisitahin at alagaan ang kanyang ina. Tinundan siya ni Gun. Kinabukasan, bumisita si Mo Kyung sa istasyon ng pulis upang magtanong kung kailan niya maaaring kunin ang mga gamit ng kanyang anak at dating asawa. Tinabi ng pulisya na ilang araw pa, maaaring maiuwi ang kanilang mga gamit matapos ang otopsiya. Tinabi rin ng mga pulis na hindi nagkataon lang na ang pagkamatay ng kanyang dating asawa dahil kilala si Yoon-guk na marami siyang utang pagkatapos ng kanyang pagkagungon sa pagsusugal. May mga bagay na ginawa si Yoon-guk at ang kanyang dalawang kasamahan kaya siya ang naging target sa pagpatay. Samantala, pumasok si Gun sa bahay ni Mo Kyung upang hanapin ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng data, at sa gabi sa ospital, nang hindi inaasahan si Mo Kyung, pinasok ni Gun ang kanyang cellphone. Sa isa pang lugar, nagsimulang kumilos si Bayan at ang kanyang mga kasamahan sa pagkuha ng bihag si Park Won-sang at pagtatanong sa kanya kung saan nakaimbak ang data, ngunit hindi alam ni Park Won-sang kung saan nakaimbak ang data, kaya't hindi niya masagot ang mga tanong na nauwi sa kanyang kamatayan matapos siyang terokan ng lason.
Samantala, nakita si Gun na nakikinig sa recording ng usapan ni Mo Kyung matapos magtagumpay na magwiretap sa kanyang cellphone. Kawakas, sa sumunod na araw, binigyan si Mo Kyung ng pahintulot na kunin ang mga ari-arian ni Yumi, kasama na ang kanyang cellphone na ginamit para sa autopsiya. Pagkatapos, bumalik si Mo Kyung sa opisina upang ipagpatuloy ang ilang trabaho, ngunit habang naruroon siya, nakita niya ang isang kakaibang bagay nang tingnan ang cellphone ni Yumi. Kinuha niya ang tali at natuklasan na ito ay isang flash drive. Nang buksan niya ito, maraming litrato ni Yumi at impormasyon tungkol sa pinansyal ang nasa loob. Hindi siya nagduda ng kahit anong masama ukol dito at nagdesisyon na tapusin ang kanyang trabaho. Pagkatapos nito, agad siyang umuwi. Dahil nga nabasa na ang data, agad na nakatanggap ng signal mula sa flash drive sa opisina si John sa kanyang server, kaya't agad siyang bumalik doon upang tingnan ang mga recording ng seguridad. Kitang-kita na nasa kamay ni Mo Kyung ang data. Pagkatapos, nakita na si Bayan ang pumatay kay Song Joong-gi matapos makatanggap ng impormasyon kay John na nasa kamay ni Mo Kyung ang data. Kasunod nito, nakipag-ugnayan siya kay Gun na noon ay nasa tahanan ni Mo Kyung at sinabihan siya na patayin agad ito at nakawin ang flash drive, ngunit hindi magawa ni Gun matapos makita si Mo Kyung na umiiyak ng sobra habang pinanonood ang isang video ni Yumi habang nagpe-perform sa kanyang paaralan. Naghintay si Gun hanggang sa magkaayos ang sitwasyon, ngunit nang magdesisyon na siyang kumilos, napagtanto niya na si Mo Kyung ay walang malay matapos uminom ng mga gamot para patayin ang kanyang sarili. Nakita ni Gun ang mga larawan ni Yumi sa cellphone at agad siyang naalala ang kanyang nakaraan. Si Gun ay talagang taga South Korea na dinala sa Estados Unidos ng kanyang ina upang makipagkita sa kanyang ama. Gayunpaman, nang magdesisyon na hindi na lang makipagkita ang ama ni Gun sa kanilang dalawa, nagalit si Gun's mother at plano na sana siyang iwan si Gun sa isang gasolinahan. Taswerte, habang wala sa sariwang bantay si Ina, nakapasok si Gun at nagtago sa loob ng ball ng sasakyan, pero matapos magmaneho ng saglit, bigla na lamang itinigil ng kanyang ina ang sasakyan sa isang liblib na lugar at nagdesisyong kitilin ang kanyang buhay. Pagkatapos tingnan ng cellphone, agad na binaril ni Gun si Mo Kyung at nagmadaling lumabas ng bahay. Dahil sa tama lang sa sofa si Gun, nakita pa si Mo Kyung kinabukasan na tinatanggap ang medikal na atensyon sa isang ospital. Mula noon, nakialam na ang pulisya sa kaso. Samantalang si John naman ay naglabas ng galit kay Bayan nang malaman niya na niloko sila ni Gun. May kaunting alinlangan na sa huli malalaman ng pulisya ang kanilang operasyon. Sa Amerika, nagutos si Deban na si Charles, Alvaro, at Juan ay maglakbay patungong Timog Korea at patayin si Gun dahil sa pagtutol nito sa kanya. Bukod dito, ipinaalam niya kay Charles na huwag pansinin ang kabutihang loob ni Gun dahil para kay Deban, wala siyang halaga at tanging kasangkapan lamang. Iniligtas ni Gun si Charles noong isang misyon sa Cambodia. Si Gun ay nasa krematoryo ni Yumi sa ibang lugar. Nagbabalak siyang ipagtanggol si Mo Kyung bilang isang paraan ng pagsisisi. Nakita si Mo Kyung ng pulisya sa ospital at ibinigay sa kanya ang mga natuklasan ng investigasyon na nagdala sa kanila kay John. Iniulat ng pulisya na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isang nagtutulak ng droga, miyembro ng sindikato sa paglalaban ng pera, at isang ilegal na tagapag-smuggle ng armas na pinopondohan ni Deban. Namuhunan sila sa isang kathang-isip na kumpanya, ngunit si Yoon Gop, ang kanyang dating asawa, ay nalaman ang tungkol sa impormasyong iyon at nang ahas na magnakaw ng data, kasama ang kanyang mga kasamahan. Nanalo si Park Sang at Song Joong-gi na naglalayong ibenta ang data sa ang Russian Mafia upang ang Yoon Gop ay maaaring magbayad ng kanyang utang sa pamamagitan ng pera. Mula sa mga resulta ng pagsisiyasat ng pulisya, kilala na si Yoo Guk ay nagpadala ng isang email na naglalaman ng serial number ng isang cellphone kay Mo Kyung. Nang marinig niya iyon, pinili niyang manatiling tahimik at umalis na lamang dahil akala niya ay walang kabuluhan. Samantalang sa ibang lugar, dumating na si Charles at ang iba sa Timog Korea at naroon sila sa pantalan, naghihintay para sa kanilang mga armas na isinuksok sa pamamagitan ng dagat. Agad namang dumating ang kanilang mga armas, agad nilang pinatay ang dalawang kuryente na nagdadala ng mga armas. Kinabukasan, nag-contact si Gun kay Mo Kyung at dinalaan siya na maaaring may kumakulaban ng magnanakaw ng cellphone ni Yumi at piliting patayin siya. Tinabihan siya ni Gun na umalis kaagad sa ospital dahil hindi siya kayang protektahan ng pulisya. Matapos malaman ang impormasyon, agad na tiningnan ni Mo Kyung ang serial number sa cellphone ni Yumi na ayon sa sinabi ng pulisya. Kawakas, naintindihan ni Mo Kyung na nasa strap ng smartphone ni Yumi ang impormasyon na tinutukoy ng pulis na nasa anyo ng flash drive. Bigla na lamang nawala ang kuryente sa ospital at pumasok ang isang nurse sa kwarto, ngunit nang pumasok ang isang pulis, agad siyang pinatay ng nurse, at nang ang tao na iyon ay malapit ng patayin si Mo Kyung, naroon na si Gun upang iligtas siya.
Nang subukan ni Gunn habulin ang lalaki, pinigilan siya ng isang pulis at itinutok ang baril sa kanya. Dahil doon, si Gunn ay walang kabahang kumuha ng baril at pinatulala ang mga pulis. Sa kasamaang palad, matapos mapigil ng mga pulis kanina, nawala sa aming oras si Gunn sa lalaking hinahanap. Si Mo Kyung ay agad na dinala sa isang ligtas na lugar ng pulis habang ini-evacuate ang lugar. Sa kabilang banda, ang lalaking nais patayin si Mo Kyung ay muling nagpakita na may bago siyang kasuotan. Nais niyang patayin si Mo Kyung at ang mga pulis, ngunit bigla, si Gunn ay sumulpot mula sa elevator at pinagbabaril. Ang lalaki, patay. Sa ibang lugar, sina John at Bayan ay nag-uusap tungkol sa plano na patayin si Gunn at Mo Kyung, ngunit hindi nila alam, lahat ng kanilang pag-uusap ay narinig ng janitor. Sa isa pang lokasyon, dinala si Mo Kyung sa isang apartment upang makipagkita sa isang police hacker na sisirain ang seguridad na sistema ni John upang magkaroon sila ng access sa data. Samantala, kaagad na nakipag-ugnayan si John sa kanyang mga tauhan at kay Charles nang malaman na niya ang lokasyon ni Mo Kyung. Sa labas ng apartment, nakita ni Gunn ang pagdating ng mga tauhan ni John. Kaagad niyang sinugod ang mga ito upang sila'y isa-isang tapusin. Tinabihan din ni Gunn si Mo Kyung na isa sa mga lokal na pulis ang nagtaksil sa kanila sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos nilang magtagumpay na pasukin ang sistema ng seguridad, agad na umatake ang mga tiwaling pulisya sa hepe ng pulisya doon. Pagkatapos ay pumunta siya upang dalhin ang datos at makipagkita kay Bayan na naghihintay sa kanya. Umaasa na makakakuha ng malaking gantimpala, ngunit agad siyang pinatay ni Bayan. Sa kabilang banda, nakapasok na ang mga tauhan ni John sa gusali ngunit naroon na si Gunn upang pigilan sila. Matapos ilibing ang lahat ng mga kasamahan ni John, biglang nag-umpisa si Juan na barilin ang loob ng silid mula sa labas. Tapos, nagpakita si Alvaro at sinubukang patayin si Gunn ngunit naagapan siya ni Gunn at pinatay si Alvaro. Mula sa kabilang bahagi ng gusali, sina Charles at Juan na nakakita kay Gunn ay agad na binaril siya ng mga bala. Kaagad na tinawagan ni Gunn si Mo Kyung upang sabihan itong lumabas ng gusali habang siya'y nagtatangkang i-distract ang atensyon ng bumaril pagkatapos ay sinundo ito sa labas ng gusali. Noong nasa labas na si Gunn, bigla na lamang nagpakita si Alvaro na buhay pa pala at dinukot si Mo Kyung. Sa parehong oras, sinubukan ni Juan na patayin si Gunn ngunit nakatakas ito sa pamamagitan ng pagtakas gamit ang isang dump truck. Tumawag si Charles kay Gunn at sinabing pumunta ito sa opisina kung nais niyang iligtas si Mo Kyung. Sa gabi, pagkatapos malunasan ang kanyang mga sugat, binomba ni Gunn ang isang gusali sa tabi ng Ventura Building at agad na nakipag-ugnayan sa pulisya. Si Mo Kyung naman ay kasalukuyang nakakulong sa silid ni John ng mga oras na iyon. Agad silang naguluhan nang makita ang pagdating ng pulisya na iniisip nilang para sa kanila ito, ngunit nagkamali sila nang malaman na ang pulisya ay papunta sa kalapit na gusali sa tabi nila. Pinatay ng pulisya ang satellite at wireless network sa loob ng 1-2 kilometrong radius dahil noon ay nakipag-ugnayan si Gunn sa pulisya at bantaan na ibabalabag muli ang gusali. Sa wakas, na-realize ni Charles na ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Gunn ay upang walang makapagbantay sa kanya mula sa CCTV. Samantala, si Mo Kyung, na iniwan sa kwarto ni John mag-isa, nakatagpo ng lihim na lugar ni John na ginagamit para bantayan siya at pati na rin ang janitor na kanilang pinatay. Kaagad na kinuha ni Mo Kyung ang susi na dinala ng janitor kaya't nakalabas siya at natanggal ang kanyang tali. Si Gunn ay nagsimulang mag-aksyon patungo sa kabilang dako upang makipaglaban kay Charles at sa iba pa. Tinubukan ni Alvaro pigilan si Gunn ngunit siya ay napatay sa labanan ng baril. Ang pagkamatay ni Alvaro ay nagpasimula ng galit sa puso ni Juan at nagdesisyon siyang maghayganti para sa kamatayan ng kanyang kasama. Sa kabilang silid, nakita si John at Bayan na naglilipat ng lahat ng datos upang malinis agad ang pera subalit hindi nila alam, nasa opisina si Mo Kyung at nakita ang mga datos na kinukuhang at kinokolektang ito. Direktang kinalas niya ang pangunahing server at binura ang lahat ng pinansyal na datos na kinukuha ni John kaya't nawalan siya ng lahat ng pera na nagkakahalaga ng $100,000,000. Nang malaman ito, nanggigigil si Bayan at pinatay si John dahil alam niyang hindi na makakabayad si John ng pangako niyang bayad. Samantala, natuklasan ni Juan na naghanda si Gunn ng isang sumpa para sa kanya, ngunit sa hindi niya nalalaman, hindi ito totoong sumpa para sa kanya. Madali siyang pinatay ni Juan. Sa wakas, si Gunn ay humarap kay Charles at nagkaroon ng laban sa pagitan nilang dalawa. Sa wakas, nagtagumpay si Gunn na tapusin si Charles. Sa kabilang banda, ang mga pulis na hindi makahanap ng kinaroroonan ng bomba ay ibinalik ang network upang agad na makontak si Gunn kay Mo Kyung, ngunit si Bayan ang unang nakakita sa kanya at siya'y hinuli. Tinubukan niyang gahasain siya. Pinabaon niya ang damit niya at aksidenteng nahulog ang kanyang kutsilyo.
Kinuha ni Mo Kyung ang kutsilyo at sinaksak siya sa leeg nang siya ay hindi handang dumpensa. Kawakas, siya'y namatay dulot ng sobrang pagkakawala ng dugo. Tahuli, lumabas na hindi pa pala patay si Charles. Tumawag siya kay Gunn at sinabi na tapusin na niya ang lahat at gagampanan ang kanyang moral na obligasyon sa pamamagitan ng pagligtas sa kanya, pagkatapos ay inanyayahan siyang magtagay ng alak. Si Gunn, na nakita si Mo Kyung mula sa CCTV, kaagad na tinawagan siya upang kunin ang isang shotgun sa tabi niya dahil may papalapit daw sa kanya na gustong patayin siya. Sinabi rin ni Gunn na kapag bumukas ang pinto ng elevator, agad na iputok ni Mo Kyung ang taong lalabas mula sa elevator dahil siya ang pumatay kay Yumi at buhay na namuhay na pumatay ng tao. Nalaman na siya pala ang tinutukoy ng lalaki at ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa handering magbayad para sa pagpatay kay Yumi. Dumating si Charles at nakita si Gunn na binaril ni Mo Kyung. Nagtangkang barilin siya ni Charles pero pinigilan siya ni Gunn. Pindutin ni Charles ang pindutan para isara ang pinto ng elevator at umalis habang si Gunn ay sa wakas ay namatay matapos pagbabaril. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.